guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Gene. Welcome sa 11-9 Workshop. Pero as you can see ngayon, wala tayo sa workshop. Nandito tayo sa man cave. Meron kasi tayong ginagawa. Or actually, wala tayong ginagawa sa workshop. Nakatenga lang yung workshop. Pero hindi ko feel na mag-shoot dun ngayon. So, dito lang muna tayo. And if you notice guys, medyo matagal tayong nawala. No? Na napakahaba nung ating absence. Isang buwan ako hindi nag-vlog. Marami kasi nangyari guys this February na hospital. Nagkasakit ako. Anak ko nagkasakit din na hospital for like 1 week na nasa hospital. Tapos pati misis ko nagkasakit din. So sunod-sunod yung mga nangyari. At ang tagal. So talagang talagang marami nangyari. So nagpahinga muna tayo sa pag-vlog. Pero ngayon, try natin na maging regular ulit. At least once a week makapag-vlog ulit tayo, no guys. So before we go on, gusto ko lang ulit pasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Walang sawang pagsuporta sa 11-9 Workshop. Sa lahat na nag-like, nagko-comment, nag-share, nag-subscribe dito sa ating vlog. At kung di pa kayo subscribers guys dito sa 11-9 Workshop, subscribe naman kayo. Alam niyo na yan. Okay? So yun. And yeah, medyo mas malakas yung ating ilaw. Yung backlight natin, bawasan natin ng konti. I think hinaan natin ng konti. Ayan. I think, yeah, that's better. Alright. So, yun. Guys, for today, chillan muna tayo. Kickback muna tayo, no? Kickback muna tayo at medyo mga simpleng topics lang muna yung pag-usapan natin. And for this vlog or for this topic, pag-usapan natin ngayon ang isa sa mga importanteng parts ng mga power tools or yung mga cordless tools at yan ay ang mga batteries. You may know na I think ito ang pinaka-importanteng part talaga ng isang cordless tool is yung battery, no guys. Madalas na yan ang unang-unang nasisira sa mga power tools. Yung mga motor, mga ganyan, minsan tumatagal pero talagang madalas masira agad is yung mga batteries. So, usually, ang mga batteries like this one, ito yung mga battery na ito, mga original na mga batteries na mga power tools for this, like this one, DeWalt na original. Yung mga ganito, may mga lifespan sila around more or less 5 years, no? So, depende sa paggamit mo. Kung ratratan yung gamit mo, maybe less than that. Kung DIY lang naman, no? Maybe more than that. This one, yung battery ko na DeWalt na to, I think this is more than, almost 8 years na yata to. Kasi galing pa to sa tatay ko, no? So, hanggang ngayon, okay pa rin siya. No problem with it, no? Now, meron namang ibang mga battery like this one, yung mga hindi naman original. I don't know kung gaano katagal yung lifespan nito, guys, no? Pero, with proper care and maintenance, mapapatagal natin yung gamit ng ating mga power tool batteries, no? So, for example, ano ba yung mga kailangan natin tandaan sa pag-aalaga ng batteries? Of course, number 1 is isang tamang paggamit. Tamang paggamit ng ating mga batteries na ito. So, first of all, kailangan ay gumamit tayo ng tamang charger, no? So, iwasan natin ang paggamit ng mga generic o yung mga hindi akmang charger na maaaring makasira sa ating battery. Especially kung yung mga battery natin is mga original, no? Ano ba? Original na Makita, original na Bosch na battery, or original na DeWalt battery, huwag niyong gagamitan yan ng mga generic chargers, no? Kung mga batteries na mga na mga copy lang like this one, is a Makita type copy na battery, okay na generic, no? Kasi generic din naman to. So, okay lang yan doon. Pero kung mga original na batteries, quit daw tayo sa paggamit ng mga, ng mga cheap and ng mga generic chargers dyan. Number 2 is that wag nating iiwanan na nakasaksak ang ating battery na matagal, no? So kapag puno na yung charge, tanggalin agad sa saksakan para iwasan ng overcharging. Usually yung mga baterya is or yung mga charger at mga baterya, meron silang may function sila na tinatawag natin na pang-kontra sa anti-overcharging, no guys? Usually may ganon, pero hindi lahat may ganon. At hindi lahat, kahit merong anti-overcharging, kailangan mo pa rin siyang hugutin kapag puno na. Kasi nga, kapag na-overcharge siya, maaaring masira yung mga cells ng yung battery o yung circuitry ng yung battery, no guys? So, kailangan na kapag nakita nyo na nag-green na yung ilaw, that means full charge na, hugutin nyo na agad yung charger, okay? Tapos, iwasan din, ito talaga, iwasan ng sobrang pag-drain ng battery. So, huwag hayaang tuluyang maubos yung charge bago muling i-charge, no? Lalo na sa mga lithium ion, huwag niyong hayaan na ma-zero, no? Yung battery. Usually,
yung mga power tools naman is kapag halimbawa meron siyang parang meron siyang parang threshold na kapag na-reach mo na yon, isihinto na yung tool, di mo na magagamit, no? Hihinto na siya. Hindi pa siya completely drain, pero that means kailangan mo na siyang i-charge. Halimbawa, ito yung DeWalt, kapag bumabarena ka nito, bigla na siyang huminto, i-charge mo na. 'Di ba? Kasi meron pang natitira yan, siguro mga 10% or 20% ng battery, meron pa natitira, pero wag mo nang sagarin. Kapag sinagad mo siya, pag na-drain ng zero to, wala na. Mahirap na siyang buhayin ulit. There's a way para buhayin siya. Merong mga techniques na ginagawa para doon, pero huwag mo na paabutin sa ganon kasi sakit ng ulo lang yon. So dapat talaga hindi mo siya sinasagad to zero, no, yung sagad na gamit. Okay? Tapos eto, next nating mga kailangan gawin is yung tamang pagtatago ng mga or pag-iimbak ng ating mga batteries, no. So pagtatago natin yung ating mga batteries, make sure na nasa tama lang yung temperature, yung temperatura. Wag itatago ang mga battery sa mainit na lugar, sa bilad, sa direct sunlight, or sa mga masyadong malamig na lugar, no? So, kailangan siya is around room temperature, cool, dark place. Doon lang siya ilagay, no? Kung meron kayong cabinet for that, mas maganda. Ilayo siya sa direct sunlight, no? Tapos, itago rin siya sa isang malinis at tuyok, okay, na lugar. So, tuyok na lugar. So, iwasan din magkaroon ng tinatawag natin na humidity o halumigmig, no? Ano ba yan? Basta yung moisture, no? Na kasi yung moisture, kahit anong klaseng moisture, pwede niyang i-corrode, no? Yung may mga bakal na parts, may mga metal parts na dito, pwede siya mag-corrode kapag siya ng moisture, no? Ayun. Tapos, yun nga, sabi ko kanina, itago na yung battery ng may sapat na charge, no? Around 40% charge, no? 40 to 60% charge. Mas maganda ko full charge, no? Mas maganda ko itago siya ng full charge. Pero kung di siya full charge, at least may 40 to 60% siya itago para hindi siya ma-drain, no? Ang mga lithium-ion batteries naman is hindi talaga nagde-drain yan. Matagal bago siya tuluyang mag-drain, no? Pero yun nga, pag itatago mo siya, iwanan mo siya ng charge talaga. Yun. Tapos guys, next nating kasi yung tamang pag-aalaga at paggamit ng batteries. So, of course, wag gagamitin na sobra-sobra, no? Wag nating i-overkill yung ating mga batteries, no? Wag niyo siyang bibiglain sa mga may bigat na trabaho na maaaring magdulot ng sobrang init, no? For example, may babarinahin ka ng mga malalaking butas, and then you're using a cordless drill na feeling mo hindi kakayanin yun, wag mong bibiglain, dahan-dahan lang, 'di ba? So para hindi rin ma-stress yung battery. And linisin ng regular yung battery, no? Punasan lang yung gamit lang ang tuyong tela, that's it. Dry cloth, yun lang. Punasan nyo lang siya, tanggalin yung mga alikabok, no? Okay na yan. Or pwede nyo gamitin ng maliit na brush para tanggalin yung mga sumingit na alikabok sa kanya mga contacts. That's good, okay na yon. That's it. Kailangan lang dry clean lang, tuyo lang, okay? Yun. Tapos eto, wag nyo siya ibabagsak o ipapatama sa anumang matigas na bagay. So, kapag nabagsak nyo to, magkaroon ng shock, magkaroon internal damage, delikado yun para sa inyong battery, no guys. Tapos, lagi nyo i-check yung kondisyon ng battery. So, kung halimbawa, kung napapansin nyo na medyo mabilis na malobat, or hindi na siya nag-charge ng todo, no? So, maaaring sira na yung battery at kailangan ng palitan. O, yun. Tapos, kung hanggat maaari guys, gamitin ng regularly yung inyong mga battery, yung mga power tools sa the battery, gamitin nyo siya regularly, at least like once a week, no? Kailangan magamit nyo siya. Kung hindi nyo siya magamit once a week, at least once a week, ipanda rin nyo yung tool, di ba? Para lang para ma-shake lang yung battery, di ba? Tapos gamitin lang siya paminsan-minsan, okay? Kung balak nyo siya long term storage, is i-charge nyo siya ng full, tapos itabi nyo sa cabinet, pero at least siguro I think once a month, silip-silipin nyo rin, check nyo rin para matiyak nyo na hindi pa sira yung inyong mga batteries, no guys. So yun, so hindi nyo lang mga tips na yan, sigurado ko na mapapahaba nyo yung buhay ng mga batteries nyo. You can use it for like decades kung talagang tama yung pag-aalaga nyo sa inyong mga batteries, no guys. Ayun. So guys, yun lang. Salamat sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo sa ating vlog ngayon. And yeah, babalik tayo agad next time, no? Pagpasensya nyo na kung medyo na-delay talaga tayo ngayon.
don't worry, may regular ulit yung ating pag-upload in this coming weeks and months, okay? So I'll see you guys again next time. This is Eugene from the Webinar Workshop. Adios!